Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay. Ito po yung Sabat ng Pista ng Tinapay na Walang Libadura. Ano po? Ito po yung Sabat kung saan dito magsisimula ang pagbibilang po natin para po sa ating tinatawag na Pista ng Mga Linggo. At nawa, sa ikatlong araw ng pagdiriwang po natin, nararamdaman po natin na tayo po'y hindi pinapababayaan ng ating Ama. Tayo po'y pinagpapala ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya pong nagbibigay. At mga kapatid ko, saan po kayo naroroon na sambahan na nagdiriwang ng pista, at kung kayo man po'y nasa kanyang mga tahanan, huwag po kayo makakalimot magpasalamat. Dahil alam po ninyo, napakapalad po natin na muli ay naipagdiwang natin ang kanyang pista sa taong ito. Dahil marami sa mga kapatiran po natin ang kinuha na ng Ama at hindi na umabot sa pistang ito. Natapos ng kanilang mga takbuhin. At tayo, habang tayo pa po naririto, ibig sabihin hindi pa po tapos ang ating mga gawain. At nawa, sa natitirang bahagi ng ating buhay at yung panahon na idinugugol sa atin ng ating rabay, na tayo po'y manatili dito sa lupa, maunawaan natin ang kwento na hindi lang tayo nabubuhay sa ating mga sarili, kundi nabubuhay tayo dahil sa gawaing ibinigay ng Ama sa atin. At ano po ang gawain ito? Ang ganapin ng kanyang kalooban at ipangaral ang kanyang salita. Kaya kung kayo po'y nakahanda na ano po, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, talasasin po natin ang aral ng gabay. Alam po ninyo, ito ay aral sa atin dahil ito ay ibinibigay sa atin para lalo tayong matuto sa buhay. Maiwasto ang ating mga pagkakamali. At higit sa lahat, lalo sana nating mapagalak ang Ama sa kanyang kaharian sa langit, na tayo ay nakikita niya dito sa lupa na gumaganap ng kanyang kalooban. Dahil ang pamagat po ng aral na binigay niya sa atin, kayo ang asin ng sanlibutan. Now, alam po ninyo kung ano yung asin, ano po? Now, bakit kaya tinawag tayong mga asin sa sanlibutan? Ito po ay mababasa sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 13. Ito po ay ibinigay na sermon ng rabay nung siya po'y narito sa lupa. At tinawag niya tayo na piniling mga nananampalataya na mga asin sa lupa. Now, alam po ninyo kung anong asin, ano po? Now, ang asin po ay pampaalat. At ano ba ang ibig sabihin na tayo daw ay tinatawag na asin? Ano ba yung karakteristik ng asin na alam natin? Now, siguro, masasabi ninyo, ito ay pampalasa. Yes, pampalasa ang asin. Ano po? Pero mayroon pa po siyang dagdag na gawain. Hindi lang sa pampalasa. Ano po? At ang mga katangian ng asin ay siya nating bibigyang diin sa Sabat na ito para maunawaan natin kung kasama ba tayo sa tinatawag na asin. Dahil bagamat tayo ay sinasabing asin ng sanlibutan o asin ng lupa, may ibinigay na warning ang rabay sa kanyang salita nang sinabi niyang kayo ang asin ng sanlibutan. Puntahan po natin ang aklat ng Mateo para maunawaan natin ang kwento. Bakit ganito ang sinabi ng rabay? Ano po? Ito ay kwento or sermon ng rabay nung siya po'y nangangaral sa kanyang mga lingkod at sa lahat ng mga gustong makinig sa kanyang aral. Ito pong sabi niya sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 13. Sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? So kapag ang asin daw ay tumabang, paano pa daw siya aalat? At bakit tayo na mga pinili ay tinawag na mga asin? Talasasin po natin ang nakikita kong tatlong katangian ng asin na siya nating pwedeng ibuhay sa ating pananampalataya at masasabi natin na tayo nga yung asin. Pero kung wala sa atin itong karakteristik na ito ng bilang isang asin,
baka hindi tayo yung tinatawag na asin. Baka tayo yung asin na walang pampaalsa. Walang pampaalat. Dahil nasusulat na kung ang asin ay wala ng pampaalat, anong pakinabang mo sa asin? Ano po? So talastasin natin ang kwento. Ang unang katangian ng asin po ay yung sinasabi nating preservatives. Ano po? Now, pag sinabi nating preservatives, ginagamit ang asin, lalong-lalo na sa karne, upang ito ay tumagal at hindi mabulok. Ano po? Yun ang unang katangian ng asin. Preservative. So, pinapatagal ng asin ang buhay ng karne para hindi mabulok. Anong ibig sabihin sa ating panahon? Bakit tayo tinawag na preservative o bakit tayo tinawag ng asin? Ang ibig sabihin mga kapatid, tayo ang nagpapatagal ng salita ng Ama at yung sinasabi nating kabutihan dito sa lupa. Dahil alam natin ang kwento, inihahanda ang sanlibutang ito para sa kanyang wakas balang araw. Pero habang hinihintay ng sanlibutan, ang wakas nito balang araw, tayo ay pinili ng Ama na maging asin ng sanlibutan upang manatili ang ating pagkaasin, makita ng mga makakakita at makasama natin sila upang pahabain pa ng konti ang buhay o ang panahon ng sanlibutan habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Rabbi Yeshua. Now, sino sa atin ang may asin? O sino sa atin ang masasabing kasama sa tinatawag na asin ng sanlibutan? Tayo ba ay preservative o nagpapatagal sa buhay ng sanlibutan? Ibig sabihin sinasawata natin ang patuloy na pagdami at pag-usbong ng kasalanan. Dahil pag dumating ang punto na dumami ng husto ang kasalanan, wala nang dahilan ng ating rabay. Ano po? Napatagalin pa ang kanyang pagbabalik dito sa lupa dahil masasabing niyang oras na. Meaning, iikli ang panahon ng mga tao na masasabi nating mabibigyan ng pagkakataon para kilalanin ang ating rabay. Iikli ang panahon ng mga taong kinakasabahan natin at binibigyan ng aral para sila'y matuto at sana magkaroon sila ng pangunawa at kaalaman at makilala nila ang rabay bago dumating yung kinakatakutan nila na pagdating ng rabay na siya naman nating hinihintay upang tayo naman ay makasama ng rabay habang panahon. So talasasin natin ang kwento kung kasama ba tayo sa mga pinili ng Ama na nagpapakita ng kabutihan at gumaganap ng kanyang kalooban upang manatili ang sanlibutan sa kanyang kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang ating rabay sa kanyang muling pagbabalik. Ano po? Ito po sabi niya dito sa aklat ng Salmo 107 verse 8. Ano ba yung katungkulan natin bilang pinili na preservative? Ito. Talasasin mo kapatid, kung ginagawa mo ito, then masasabi mo ikaw ay pinili ng labay na preservative. Mayroon kang alat. May pakinabang ang iyong pagiging asin. Sabi niya dito sa aklat ng Awit 107 verse 8. Ito ang nasusulat. O purihin ng mga tao si Amang Yahweh dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak na mga tao. Now, anong sabi niya? Purihin ng mga tao si Amang Yahweh. So, makikita natin na isang karakteristik natin bilang isang piniling mga asin, kung alam nating purihin si Amang Yahweh sa gitna ng mga tao. Pag sinabi natin pinupuri natin ang ating Ama, ibinubuhay natin ang kanyang salita. Ipinangangaral natin ang kanyang kabutihan
para malaman ng sanlibutan kung sino si Amang Yahweh, kung gaano kabuti si Amang Yahweh sa atin, kung gaano siya nagbibigay ng pagpapala sa atin. Dapat malaman ito ng iyong mga kapitbahay, malaman ng mga nakakasalamuha mo kung sino si Amang Yahweh sa buhay mo at siyang nagpapala sa iyo. Ginagawa ba natin ito? Sana nga ay ginagawa natin. Dahil walang silbing pagkakapili sa atin kung hindi natin ipinapangalandakan na tayo ay anak ni Amang Yahweh. Walang silbing pagkakapili natin kung hindi natin ibinubuhay ang kanyang salita. Now, paano natin ito may papangalandakan? Paano natin mapupuri si Amang Yahweh kung mismong araw ng pagsamba, wala ka? Nasaan ka? Nasa sanlibutan ka, kapatid. Nasa gawain ka, kapatid. Mapapapurihan mo ba si Amang Yahweh sa iyong mga kasama? Malalaman ba ng iyong mga mahal sa buhay na pinupuri mo si Amang Yahweh samantalang kinakalimutan mo ang kanyang salita sa araw ng pagsamba? Hindi mo siya maipagpapapuri, kapatid ko. Bakit? Dahil sinasalangsang mo ang kanyang salita. Abay, kapatid ko, sayang ang pagkakapili sa iyo. Baka hindi ka matatawag na asin at the end of the day na siyang ginawang preservative ng ating Ama. Baka ikaw yung asin na wala ng alat at itinatapon sa labas. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Isaiah 63 verse 7. Isaiah 63 verse 7. Ito pang dagdag. Isaiah 63 verse 7. Aking babanggitin ang kagandahang loob ni Amang Yahweh at ang mga kapurihan ni Amang Yahweh ayon sa lahat na ipinagkaloob ni Amang Yahweh sa amin at ang malaking kabutihan na kanyang ginawa sa sangbahayan ni Israel sa kanyang ginawa sa kanila ayon sa kanyang mga kaawaan at ayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Now, narinig natin kanina si kapatid na Emma. Binabanggit ba niya, ipinapangalandakan ba niya ang kabutihang ginawa ni Amang Yahweh sa kanya nang siya po'y maoperahan? Nang tinanggal po at pinawi ni Amang Yahweh ang kanyang sakit-sakitan? Sino ang kanyang pinurit pinasalamatan? Si Amang Yahweh. Now, mapalad ba si kapatid na Emma na masasabing siya ay kasama sa mga piniling mga asin ng sanlibutan? Yes. Bet anong sabi niya? Babanggitin ko ang kabutihan ni Amang Yahweh. Dapat mong ipangalandakan, kapatid. Ipagmalaki mo kung ano ang kabutihan ginawa ni Amang Yahweh sa iyo. Dito malalaman ng mga nakakarinig, ng mga kakilala mo na hindi pa nakakakilala kay Amang Yahweh na ikaw ay anak ng ating Ama at piniling asin ng sanlibutan. Ikaw yung mag-preserve. Dahil makikita ng mga tao na may natitirang mabuting tao na gumagawa sa kalooban ng Ama. At kung ito'y ginagawa mo, kapatid ko, ay mapalad ka. Kasama ka sa tinasabing asin ng sanlibutan. Bakit? Ipinapangalandakan mo ang ginawa ng kabutihan ni Amang Yahweh sa iyong buhay. Pinapatutuo mo kung gaano kadakila at kabuti na Amang Yahweh sa iyo. Ano po? Gawin natin ito, mga kapatid ko. Ipangalandakan natin, ipagsabi natin kahit na kanino ang kabutihan ni Amang Yahweh sa atin. Dahil ito ay kinakailangan nating masalita upang masabi tayong mga piniling asin ng sanlibutan. Colossus chapter 4 verse 6. Eto. Dumako naman tayo dito sa bagong tipan. Colossus. Nasaan si Colossus dito? Colossus chapter 4 verse 6. Colossus 4 verse 6. Ito ang sabi. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Kapag tayo daw ay nakikipag-usap sa ating kapwa, dapat ang ating pananalita daw ay may biyaya. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi tayo yung magagalitin. Tayo yung may mapagpakumbabang pananalita at puso. Excuse me. Tayo, sabi niya, ay may
pananalitang may biyaya, may mapupulot yung mga nakikinig sa atin. Imbes na magalit sa atin yung mga nakikinig sa atin, hindi magiging maamo sila at sasabihin nila, napakabuti ng mga salitang binabanggit mo, kapatid, sasabihin nila sa iyo. Ikaw ay isang mapagpayapa. Hindi ikaw yung pinagmumulan ng away o gulo, kundi ikaw ay may biyaya sa pananalita mo. Sabi niya, na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Mayroong pagpipitagan ng sagot mo sa kapwa. Hindi ikaw yung nagsasalitang may pagmamataas. Hindi ikaw yung nagsasalitang may panlalait. Hindi ikaw yung nagsasalitang may pagyayabang. Ikaw yung nagsasalita na may asin, meaning may kababaang loob, may kabutihan sa puso, at may biyaya sa iyong pananalita. Ibig sabihin, sinasalita mo ang salita ng Ama. Dahil ang mga bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay galing sa salita ni Amang Yahweh. Therefore, ito'y may biyaya. May mapupulot na aral. Ano po? So makikita natin, mga kapatid ko, na ito ay yung karakteristik o katangian ng mga piniling lingkod na sinasabing mga asin ng ating Amang Yahweh. Ano po? At ng ating Rabbi Yeshua. Efeso chapter 4. Ito pa ang dagdag. Palasasin mo, kapatid, kung ikaw ay yung asin. Dahil baka ikaw yung asin na walang alat. Huwag naman sana. Efeso chapter 4 verse 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig. Ouch. Now, kanina sabi niya, dapat ang lumabas sa bibig mo ay may biyaya. Dinagdagan ito dito sa Efeso. Huwag lumabas sa bibig mo ang anumang salitang, anong sabi niya? Salitang mahalay. Ano yung salitang mahalay? Abay, alam natin kung ano yung salitang mahalay. Ano po? Walang biyaya. Ano po? Hindi ito nakapagbibigay ng pagpapayapa. Hindi ito nakapagbibigay ng pagpapakitang pagmamahalan. Mahalay, meaning magagalit yung kausap mo. Instead na makikipagbati sa iyo, hindi, makikipag-away sa iyo. Bakit mahalay ang lumalabas sa bibig mo? Ipinapakilala mo ba kung sino sa Amang Yahweh sa kanila sa makahalay mong mga salita? Abay, kapatid ko, hindi sila maniniwala na ikaw ay anak ni Amang Yahweh at piniling lingkod na sinabing asin ng sanlibutan kung mahalay ang lumalabas sa iyong bibig. Sabi niya, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ayan. Matandaman o bata ang mga nakikinig sa iyong pananalita, may mapupulot na aral. Walang pagmamalaki, walang pagmamataas, walang panlalait, kundi kapupulutan ng mabubuting aral ang lumalabas sa iyong bibig. May biyaya. Now, kasama ba tayo sa piniling lingkod na may alat o may asin? Ano po? 30, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Ama na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu. Now, paano ba natin pinipighating banal na Espiritu? Kapag sa ating sarili ay naglalaban ang mabuti at masama. Ano po? At pinili natin yung paggawa ng masama, pinipighati natin ang banal na Espiritu ng Ama. Tinatalo ng kasamaan sa ating puso ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Ibig sabihin, mas ginusto natin gumawa ng mali kaysa sa tama. Ano po? Parang sa araw ng pagsamba. Alam mo, kapatid ko, na bawal magtrabaho sa araw ng pagsamba, pero nagpupumilit ka na magtrabaho dahil sinasabi mo palagi sa sarili mo na palagi kang nangangailangan ng salapi. Now, alam niyo, ako'y nagsasalita dahil sa aking naging karanasan. Nasubukan ko magtrabaho ng mga araw ng mga Sabado. Dahil sinasabi ko sa sarili ko, nangangailangan ako. Pero alam niyo po ba sa patotohanan,
Sa lahat ng mga ipinagtrabaho kong ipinaghanap buhay sa araw ng Sabado, hindi ko po maalala kung may napuntahan yung ipinagtrabaho ko ng Sabado. Agad-agad pong nawawala na hindi ko namalayan kung saan napunta. Parang yung salitang inilagay mo sa isang supot na may butas. Doon napupunta yung ipinagtrabaho mo sa araw ng Sabado. Now, sa araw ng Sabado, sino ang namamayani? Yung kabutihan sa puso mo mula sa banal na Espiritu para sundin ang kalooban ng Ama, o ang iyong sariling pangunawa na ito ay taliwas sa salita ng Ama na sinabi niyang ipangilin mo ang araw ng pagsamba. Alam niyo, nung ginagawa ko ito, itataas ko ang aking kamay. Kasama ako sa mga hindi gumaganap sa kalooban ng Ama. Pero salamat sa Ama at natuto ako. Ngayon, hindi na ako naghahanap buhay tuwing araw ng Sabado. Itinigil ko, bakit? Ipinaunawa sa akin ng Ama na wala akong mapapakinabangan sa aking paghahanap buhay sa araw ng Sabado. Now, sa inyo na hindi pa nakaranas, huwag niyong hintayin na iparanas ng Ama sa inyo dahil masakit na maunawaan ninyo na wala palang nangyari sa pagod ninyo. Dahil ito'y napunta lamang sa wala. Nagsayang lang kayo ng panahon. Napalayo pa kayo sa Ama. Ano po? Kaya, mga kapatid ko, talistasin natin. Huwag nating, anong sabi niya, pighatiin ng banal na Espiritu. Sa ating pamumuhay, alin ang namamayani? Yung mabuti o yung masama? Ano po? Mga kapatid ko, talasasin natin ang kwentong kasama tayo sa sinasabing asin ng sanlibutan. Hebrew chapter 12 verse 4. Hebrew chapter 12 verse 4. Ito ang sabi. Hindi Hebrew. Santiago chapter 3 verse James chapter 3 verse 14. Yan. James chapter 3 verse 14. Santiago chapter 3 verse 14. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Now, ikaw ba kapatid ko ay kasama ka sa gumagawa ng pagkakampi-kampi? Instead na ikaw yung magbigay ng pagkakapayapa sa magkakapatiran, ikaw yung may kinakampihan. Hindi mo nalalaman yung kwento, kumakampi ka. Meaning, instead na ma-preserve mo yung pananampalataya mo at ng pananampalataya ng kapatid mo, instead na i-hold mo ang paggawa ng masama. Instead na patagilin mo ang paggawa ng masama. Hindi. Dahil ikaw yung nagpapasimula na sila'y gumawa ng hindi pagkakaunawaan. At kung nangyari ang mga bagay na ito, abay mga kapatid ko, darating ang punto na mag-aaway-away ang mga magkakapatid at dahil dito, magkakaroon ng pagkakampi-kampi. At ang asimblya na itinayo ng Ama, baka darating ang araw, wala nang matira. Tayo ba ay magiging preservative? O sinasabi nating, ano bang Tagalog ng preservative? Tayo ba yung asin ng sanlibutan na nagpapahaba sa buhay ng mga naninirahan dito sa lupa dahil sa kagustuhan natin na magkaroon sila ng pagkakataon para marinig nila ang katotohanan at baka sakaling sila'y makaunawa at makasama natin silang mga mananampalataya. Ano po? Talasasin natin ng kwento. Roma chapter 12. Ito pa ang dagdag. Roma chapter 12.
Kaya nga, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Ama, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Ama, na siyang inyong katampatang pagsamba. Anong sabi niya? Ihain daw natin ang ating mga sarili bilang tapat at kaaya-ayang sa Ama, bilang katampatan nating pagsamba. Now, ginagawa ba natin ito? Ang ibig sabihin, inaalala ba natin si Amang Yahweh palagi sa ating pang-araw-araw na buhay? O naaalala natin si Amang Yahweh pag tayo po ay may pangangailangan? Pag tayo ay malakas, may pera sa ating mga bulsa, wala tayong inaalala, hindi natin naaalala si Amang Yahweh. Naaalala lang natin sila pag tayo po ay may sakit, walang makain, pag humihingi ng tulong, saka lang natin siya naaalala. Ganun po ba yun? Sana hindi. Ano po? Sana hindi. Kundi sa pang-araw-araw na ginawa ng Ama, mayroon man o wala tayo sa ating mga hapagkainan. May makakain man o wala. May sakit man tayo o wala. May pangangailangan man tayo o busog. Maaalala natin si Amang Yahweh. At ginagamit natin ang ating mga sarili para gawin ang kanyang kalooban. Inaalala natin na tayo ang asin ng sanlibutan. And then sabi niya sa verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Huwag tayong nikiayon sa sanlibutan. Meaning, huwag nating gayahin ang mga taga-sanlibutan na gumagawa ng kasamaan. Yun ang sinasabi. Imbis na tayo ay maging preservative, hindi tayo ang nagpapadali sa buhay ng sanlibutan, o meaning sa panahon ng sanlibutan para dumating agad ng rabay. Instead na tayo yung magpahaba sa buhay ng isang karne, tayo yung nagpapabulok. Tayo yung nagpapabulok. Imbis na maakit natin yung iba nating mga kasamahan sa buhay, o yung mga mahal natin sa buhay, para manampalataya kay Amang Yahweh, hindi. Instead na tayo yung mga maging halimbawa sa ating mga tahanan, sabihin natin sa kanila ng araw ng pagsamba ay Sabado. Sinasabi natin sa kanila na ganito ang salita ni Amang Yahweh, pero hindi naman natin ibinubuhay, maniniwala kaya sila sa atin? Hindi po. Instead na sabihin natin, kapatid ko, ngayon ay pista ng Ama. Halika, gusto mong sumama, tayo'y magdiwang sa pista ng Ama sa kanyang piniling lugar. Hindi. Mas gusto mong sumama sa kanila dahil ito ay gawain nila sa sanlibutan na gusto nilang gawin. Sumasama ka sa kanila instead sa panahon na pinili ng Ama na ipagdiwang ang kanyang mga pista. Ano po? Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating Ama. Nung sabi niya, magbago daw tayo ng pag-iisip. Kung dati tayo ay gumagawa ayon sa gawain ng sanlibutan, wag naman na sana. Kung tayo dati, ay nakikita sa gumagawa sa kasamaan ng sanlibutan na siyang iniiwasan natin na gawin, kundi yung taliwas na ginagawa ng sanlibutan ng ating ginagawa upang sundin natin ang kalooban ng Ama, upang tayo ay maging asin, hindi. Tayo naman yung nakikiayon. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi pa niya dito sa unang John, 1 John chapter 2. Ito pa ang dagdag. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Ito. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Now, ang sinasabi niyang sanlibutan ay yung mga gawa na hindi ayon sa salita ng Ama. Yun ang huwag nating ibigin. Hindi yung mga taga-sanlibutan ang sinasabi niya. Dahil ang mga taga-sanlibutan, sila yung mga inaaralan natin.
Kamuhian natin ang kasalanan na ginagawa. Huwag yung tao na gumagawa ng kasalanan. Kasi sila yung ating pinapangaralan na baka maawa ang Ama sa kanila at kalimutan nila at taligdan ng kanila mga kasamaang ginagawa at sila'y magbalik loob sa Ama, then may magiging kasama tayo na magiging asin ng sanlibutan. Sila yung ating pinipreserve. Na huwag mabulok agad upang magkaroon ng pagkakataon ng rabay na magsalita sa kanila at sila'y magbalik loob. Yun ang dahilan kung bakit tayo nangangaral. Yun ang dahilan kung bakit tayo nangangasaba. Yun ang dahilan kung bakit gumagawa tayo ng mabuti. Sa harapan nila, baka sakali, talikuran nila ang gawang sanlibutan at sumama sila sa paggawa ng mabuti sa atin. Ano po? Yun ang sinasabi dito na huwag tayo ang maging kaibigan ng mga gawang sanlibutan. Ano po? Talasasin mo ang kwento, kapatid. Sumunod na kwento. Ang sumunod na karakteristiko, katangian ng isang asin. Now, alam niyo po ba ang asin? Ito ay gamot na nagpapagaling. Ang asin daw, kapag idinagdag mo sa honey o pulot, ano po? Ito ay nagbibigay sigla para maibsan ang sakit. Ang sakit, yung pain. Sakit, kirot, ayan, ng pagkauhaw, yung contraction, yung paninigas ng mga muscle. Paninigas ng muscle. Muscle contraction, sabi niya, at nagbibigay balik ng ating lakas. Ano po? Ito yung kapag ang asin ay isinama mo daw sa honey. Ano po? So makikita natin na ito'y gamot. Now, ano ang bearing sa atin? Tayo daw, mga kapatid ko, dapat maging yung pampalubag loob sa mga nangangailangan. Tayo ay maging pampalubag loob sa mga may sakit. Tayo daw yung mga pampalubag loob sa mga may bagabag sa buhay. Tayo daw yun. Para maalala ng mga kapatid natin na may mga ganitong mga pangangailangan, may bagabag, may mga balakid sa buhay, na maalala nila na may Elohim. Maalala nila na may Ama na pwede nilang tawagan. Yun ang ibig sabihin na tayo'y tinawag na asin. Tayo yung magbibigay ng pangunawa sa kanila at inspirasyon na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga bagabag. Ano po? Kaya talasisin natin kung anong pwede natin magawa bilang piniling asin na siyang magbibigay ng pampalubag loob o sinasabi nating gamot sa mga kapatiran natin. Ito ang sabi niya sa Pangalawang Hari. Ito ang masasabi natin sa pagkasasabi nating asin ay gamot. Noong panahon sa Pangalawang Hari, chapter 2, may kwento tungkol sa nangyaring kwento ng isang propeta na ginawa niya para gamutin ang lupa. Pangalawang Hari, chapter 2. Pangalawang Hari, chapter 2, verse 20. Ito ang kwento. Tatas ko sa verse 19. At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Elisha, tingnan mo, isinasamo namin sa iyo, na ang kalagayan ng bayan ito ay maligaya gaya ng nakikita ng ating rabay. Ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay nagpapalagas ng bunga. Now, may bayan doon nung panahon ni Elisha na ang lupa ay hindi magbigay ng kanyang bunga. Natutuyo yung mga puno. Nalalagas yung mga dahon. At yung tubig ay hindi mainom. Ano po? Now, talasasin natin ang ginawa ni Elisha. At sinabi ni Elisha, dalahan ninyo ako ng isang bagong banga at sisidlan ninyo ng asin. Anong sabi niya? Magdala kayo ng banga na may asin.
At anong ginawa ni Elisha? Verse 21, at siya naparoon sa bukal ng tubig at hinagisan niya ng asin at nagsabi, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, aking pinabuti ang tubig na ito. Hindi na magkakaroon mula rito ng kamatayan pa o pagkalagas ng bunga. Sa gayoy bumuti ang tubig hanggang sa araw na ito ayon sa salita ni Elisha na kanyang sinalita. Pinagaling ng asin ang lupa. So makikita natin na may pagkakataon na ginamit ang asin para pagpagaling sa mga makikita nating sakit na naranasan ng lupa. Now, sa ating panahon, tayo ay tinatawag na asin. So ano ang magiging katangian natin at anong magagawa natin sa ating pananampalataya para tayo ay makasama sa sinasabi nating gamot sa mga kapatiran natin na may mga pangangailangan. Dito sa Galatia, itong sabi niya sa Galatia. Alam niyo kasi kapag ang kapatid na nangangailangan ay nangailangan, umiiyak po yan. Idinadain kaya mangyawin kanyang pangangailangan. Now, alam natin ang kwento na hindi na ibabagsak ng Ama mula sa langit ang pangangailangan ng kapatid. Kundi idadaan niya ang pangangailangan ng kapatid saan? Sa pinili niyang asin na magbibigay ng pampalubag loob doon sa bagbag na kalooban ng isang kapatid. Kaya ganito ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 2. Sabi niya, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ng Mesyas. Anong sabi ni Saulo? Mangagpasanin kayo. Kung ano ang problema at bagabag ng isang kapatid, tulungan nyo sa mga nangangailangan. Ano po? Tulungan natin yung mga nangangailangan. Ano man yung pangangailangan nila, kung may itutulong tayo, pinansyal, spiritual o emotional, tulungan natin. Tayo yung asin na magbibigay magbibigay pampalubag loob. Gamot sa kanilang mga dinaramdam. Kung sila man na may pangangailangan, kaya nating ibigay, bakit hindi? At kapag naibigay natin, anong mararamdaman nila? Maiibsan yung kanilang mga hinanakit sa buhay. Magpapasalamat sila kay Amang Yahweh. Yung nararamdaman nilang sakit, gagaling. Bakit? Tayo ang pinili ng Ama na maging asin para sa kanila. Tayo yun, mga kapatid ko. Tayo ay piniling asin na magbibigay kagamutan sa ating mga kapatid na may mga bagabag sa buhay. Ano po? Sunod, Hebrew chapter 13 verse 16. Ito pandagdag. Hebrew 13 verse 16. Kaya kung mayroon kayong kakilala na nangangailangan at may magagawa kayong tulong, gawan nyo ng tulong. Pag kayo'y nakakita, kayo'y nakaalala, kayo ang pinili ng Ama na maging asin doon sa kapatiran na nangangailangan. Ikaw yung magbibigay ng pampalubag loob sa kanya. Ikaw yung kanyang manggagamot. Hebrew 13:16, sabi niya, datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ng Ama ay totoong nalulugod. Anong sabi niya? Pagbibigay tulong. Alam niyo, gaano man kaliit o gaano man kalaki, may maibibigay kayo. Mga kapatid ko, ito ay aking karanasan. Kung gusto niyong pagpalain kayo ng Ama, lalo na sa pagbibigay, magbigay kayo kahit kayo'y walang-wala. Kung hindi nyo pa naranasang umutang para mabigyan ng isang kapatid na nangangailangan, kung kinakailangan, sabi ko, kung kinakailangan, dahil ginawa ko na ito noon. Ano po? Pero hindi ko ipinapayo na gawin ninyo. Ang sinasabi ko, kung kinakailangan at walang matakbuhan yung kapatid, at ikaw yung may kakayahang tumulong, dahil alam mo may pambayad ka at the end of the day. Ako, umutang ako dahil alam ko may pambayad ako. Na kung wala kayo nasang pambayad, huwag kayong umutang. O kaya isusubo na lang ninyo, ibigay nyo kung kinakailangan. Ibigay ninyo kung kinakailangan. Bakit? Kasi pinagpapala ng Ama ang nagbibigay. Alam ng Ama kung sinong mas nangangailangan. Ikaw o yung kapatid na umiiyak na nangangailangan.
Tayo yung asin sa Kanya. Dahil tayo ang pinili ng Ama. Ano po? Ha? Magbigay ng tulong. Huwag niyong kalimutan, sabi niya. Pero hindi aabot sa puntong kayo ay mangungutang para may maibigay kayo sa kapatid. Hindi na ito aabot pa sa puntong yun. Bago pa man ninyo isiping kayo'y uutang, meron nang nagbigay ng tulong. Narinig ng Ama o nakita ng Ama ang kaibuturan ng puso mo. Kaya meron siyang tinawag na isang kapatid na maibsan ang pangangailangan ng isang kapatid na nangangailangan. Tayo, yung asin, doon sa kapatid na nangangailangan. Ano po? Galatia chapter 6 verse 10. Ito pa ang dagdag. Galatia chapter 6 verse 10. Ito pa ang dagdag. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Anong sabi niya? Gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao. Pero unahin ninyo, ano sabi niya? Unahin ninyo ang sino? Ang kapatid sa pananampalataya. Hindi niya sinabing huwag kang tumulong sa ano, tumulong kayo sa lahat ng mga nangangailangan. Pero unahin ninyo yung mga kapatid na nangangailangan. Gumawa kayo ng mabuti. Huwag niyong sarilinin ang pagpapala ninyo. I-share niyo sa iba. Alam niyo kung bakit? Marami sa atin ng talagang kahit na anong gawin ay nag-i-cause pa rin. Kasi iniisip lang natin probably yung mga sarili natin. Yung pamilya lang natin. Instead na kayo sana ay makapagbigay ng inyong ikapo o ng inyong mga tulong, sinasabi niyo siguro, kulang pa ito sa aking pamilya. No wonder, laging kulang sa inyo. Itanong mo ang sarili mo kakapatid, kailan ka huling nagbigay? Now, tandaan ninyo, hindi tinitignan ng Ama ang laki ng ating ibinibigay. Maalala niyo yung byuda na nagbigay ng kanyang offering? Nagbigay siya ng kusing. Samantalang yung mayaman na nagbigay ng malaki. Pero sinabi ng rabbi, yung byuda na nagbigay ng kusing ay nagbigay ng higit kaysa doon sa nagbigay ng malaki na mayaman. Nasa puso ang pagbibigay, mga kapatid ko. Na bagamat kulang ito, bagamat kailangan mo, magbibigay ka pa rin. Kaysa naman doon sa magbibigay na ay hindi niya kailangan. Mas tinitignan ng Ama yung pangangailangan mo. Pero bagamat nangangailangan ka, nagbigay ka pa rin. Ha? Nagbigay ka pa rin. Yun ang nakikita ng Ama. At alam mo, kapatid ko, pag ginawa mo yun, mas marami ang darating sa iyo. Kaya mga kapatid ko, lalo na kayong mga naghahanap buhay, kung nagtataka kayo bakit kapos na kapos kayo, bagamat kayo po ay naghahanap buhay, bagamat kayo po ay nagtatrabaho 24/7, pero parang kapos na kapos kayo. Talasasin ninyo, baka naman kayo nagkukulang. Baka hindi ba kayo nakapagbibigyan ng tulong sa mga higit na nangangailangan kaysa sa inyo. Baka naman nakakalimutan nyo magbigay ng inyong ikapo. O may mga kapatid ko, unahin yung mga bagay na ito kung gusto ng pagpapala. Itataas ko ang kamay ko. Nang natuto ako sa Ama, ibinigay ko yung kinakailangan. At sobra-sobra ang pagpapalang ibinigay ng Ama sa amin. Pinag-aral niya ang aming mga anak, maayos ng kanilang mga buhay. Yung isa na lang bunsong nag-aaral. Pupunta siya ngayon sa Spain para mag-aral sa Spain. Susunod, pupunta siya ng Brazil. Libre ang mga iyon. Hindi ko kayang pag-aralin ng aming anak sa mga ganong mga bagay dahil daang libo ang katumbas sa Pilipinas. Milyones ang katumbas sa Pilipinas. Yung kanyang tuition fee nga lang sa loob ng 1 taon, umaabot ng 10 milyon. 1 taon lang yun. Pero pinag-aral ng Ama ng libre. Bakit? Dahil maaaring nakita ng Ama ang busilak naming puso para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi ko pinagyayabang, sinasabi ko to sa inyo. Dahil ang sahod naming mag-asawa, maliit lang ang sahod naming mag-asawa. Wala kaming sahod ng bakasyon. 9 na buwan lamang ang sahod naming mag-asawa. 9 na buwan lamang. Pero pinagkakasya ng Ama sa loob ng 12 buwan. Kahit papaano nakapagbibigay kami ng tulong sa mga nangangailangan. Ganon din sa inyo, huwag niyong sabihin na na walang-wala kayo. No, mayroon at mayroon kayong maibibigay. Ano po? Gawin natin ang sarili natin na
tagapagbigay pampalubag loob. Tayo ang maging asin sa mga kapatiran natin na higit na nangangailangan. Ano po? Romans chapter 12 verse 13. Baka ang iniisip lang natin kasi sa ating pamilya lang, kulang pa sa atin kung minsan. Abay, kapatid ko, the moment na sinabi mong kulang sa iyo, kukulangin talaga. Okay? Dahil nanggaling sa bibig mo. Ikaw ang nagsalita na kulang, talagang kukulangin. Roma chapter 12 verse 13. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Pag ang kapatid natin ay humihingi ng panalangin, makipanalangin kayo. Bakit? Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, tayo magkakapatid. Tayo ay pampalubag loob sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ano po? Sayang ang pagpapalang ibinigay sa atin. Roma chapter 12 verse 13. Ano po? So talastasin natin ang kwento. Pinili tayo ng Ama para maging asin sa mga kapatid natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Ito pa ang kwento. 1 Thessalonians 5:11. Dahil dito'y kayo'y mangag pangaralan at mangag pundasyon sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Anong ibig niyang sabihin? Tayo ay magpatibayan ng pananampalataya. Paano natin ito magagawa? Sa ating patutuo. Pag may ginawang kabutihan si Amang Yahweh sa inyo, pag kayo'y pinagaling sa mga sakit ninyo, kapag kayo'y tinulungan ng Ama sa inyo, magpatutuo kayo, baka sakaling yung nakakarinig na kapatid na may karamdaman din na nawawalan na ng pag-asa, marinig ang patutuo ninyo at magkaroon siya ng pag-asa. Ikaw ang ginawa niyang asin sa kanyang kalagayan. At aasa siya, mapapanibago ang kanyang pag-asa at aasa siya kay Amang Yahweh na darating din ang araw na ibibigay ng Ama sa kanya at didinggin din ang kanyang panalangin. Yun ay dapat natin gawin. Tayo ay piniling asin na tagapagbigay pampalubag loob at pagpapagaling sa mga kapatid natin na nangangailangan. Ano po? Efeso chapter 4 verse 32. Efeso chapter 4 verse 32. Efeso. Ito padagdag. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Na pag kayo ay mayroon at narinig nyo ang pakiusap ng isang kapatid na nangangailangan, hindi kaya kayo makonsensya at hindi magbigay? Tayo ay dapat maging mahabagin. Maramdaman sana natin yung pangangailangan ng kapatid. Yun ang ibig sabihin ng mahabagin. Nararamdaman mo yung pangangailangan nila. Inilalagay mo ang sarili mo sa lugar nila. What if ka naman yun ang dumating sa araw na mangailangan ka? May magbigay kaya? Mayroon, kapatid ko, dahil marunong ka magbigay. Tandaan ninyo, kapag kayo ay marunong magbigay, magbibigay din ang Ama sa inyo. Pero pag kayo ay kinuyong ninyo ang inyong mga palad sa kapatid na nangangailangan, ay kapatid ko, huwag naman sanang mangyari. Baka dumating ang panahon na ikaw ay mangailangan. Ikaw ay magdasal kay Amang Yahweh. What if ikaw yung din ni Amang Yahweh ang kanyang palad sa iyo at hindi kanya bigyan? Father, ya forbid. Ano po? Huwag naman sana. Tayo maging mahabagin sa mga kapatid na nangangailangan. Magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Ama sa Mesyas. Kung may nagawang pagkukulang ang isang kapatid, kung nasaktan ang damdamin mo, magpasensya ka, kapatid ko. Ako, mga kapatid ko, marami na akong narinig na mga insulto sa aking buhay, pero hindi ko pinapansin.
Ang lagi kong sinasabi, alam ni Amang Yahweh ang katotohanan. Yun ang lagi kong sinasabi. Ganon din sa inyo, kung meron man kayong naging makagalit, patawarin ninyo. Wag niyong balikatin. Ayan, yung tamang salita. Wag niyong balikatin ang galit ng iba o ang kasalanan ng iba. Wag niyong gagawin sa sarili ninyo. Ano po? Magkaroon kayo ng kapayapaan sa puso. Ha? Magkaroon kayo ng kapayapaan sa puso. So tayo ay pinili ng Ama na maging pampagaling, tagapagpalubag loob sa mga kapatid natin na nangangailangan. Tayo po ay sold as a healing. Ano po? Sold as a healer. Sold as healing. Yon. Mas magandang dinggin. Sumunod na kwento. Asin na pampalasa. Now, tayo daw ay pampalasa. Now, paano natin mapapalasa ang isang kapatid? Eto, ang kwento rito, dito sa aklat ng Levitico, noong panahon ng mga Israelita, nung sila naghahandog, inubliga sila ni Amang Yahweh na tuwing sila maghahandog, ito ang required sa kanila. Levitico chapter 2. Hindi sila pwedeng maghandog kay Amang Yahweh ng ng walang asin. Bakit? Dahil ang kanilang ihahandog na karne ay magiging walang lasa kung walang asin. Now, bakit kaya? Ito ay simbolo ng ipapagawa ng Ama sa atin. Bakit? Dahil sasabihin ng ating rabay sa kanyang salita sa bagong tipan na gagamitin niya ang asin na ni-require ng Ama sa kanyang mga lingkod nung sila naghahandog na maglagay ng asin sa kanilang mga hain. Levitico chapter 2 verse 13, ito ang sabi. Sabi niya, at titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay sa iyong handog na harina. Niwag mong titising magkulang sa iyong handog na harina ng asin ng tipan sama. Lahat ng alay mo'y ihahandog mong may asin. Nung sabi niya, lahat ng handog mo, lalagyan mo ng asin. Isa pa, numero, Bilang chapter 18 verse 19. Para maunawaan ninyo na ginamit ng Ama ang asin in the beginning bilang pampalasa. Now, sa bagong panahon o sa bagong tipan, ginamit naman ng Ama ang asin saan? Tayo ang sinabi niyang kayo'y asin ng sanlibutan. Anong ibig niya sabihin? Tayo pampalasa. Anong ibig sabihin ng pampalasa? Kung tayo ay sinabing asin ng sanlibutan, ipapaunawa natin sa mga kapatid natin at sa mga nakakilala sa atin na masarap, mapalad, pinagpapala, yung mga nananampalataya sa rabay. Sila yung mga masasabing mapapalad sa lupa. Sila yung mga walang problema. Sila yung mga sila yung mga binibigyan ng kanilang mga pangangailangan. Sila yung anong tawag dito, yung pinagpapala ng Ama. At ginagawa natin ang ating sarili na halimbawa. Kaya tayo yung pampalasa. Ano po? Tayo yung pampalasa kasi nakikita nila na pwede nilang tularan yung ginagawa natin. Mag-a-aspire sila na gusto nilang manampalataya din. Mangangarap sila na sana maging kagaya ko si kapatid na Romano kaya ni kapatid na Obed. Maging kagaya ko si kapatid na Marcial. Tayo yung mabuting halimbawa para sila rin ay mag-ibayo sa pananampalataya. Tayo yung pampalasa Ipinapaunawa natin sa kanila na napakapalad natin sa pagkakapili ng mangyawi sa atin. Para sila rin mangarap na maging kagaya natin na isang tunay na nananampalataya. Kaya sabi niya dito sa unang Timoteo chapter 4 verse 12. Unang Timoteo chapter 4 verse 12. Sabi niya rito, unang Timoteo chapter 4 verse 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya
sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Anong sabi niya? Ikaw ay maging uliran, Timoteo, na pwede kang gayahin ng mga kapatiran. Tayo ay sinabihang asin ng sanlibutan para tularan ng mga kapatid natin at tularan ng mga nakakasalamuhan natin. Tayo yung pampalasa para gustuhin nilang mabuhay ng matagal. Para gustuhin nilang maging mananampalataya. Para gustuhin nilang tumanggap ng pagpapala kay Amang Yahweh. Tayo yung pampalasa para sabihin nilang kinaiinggitan nila ang mga nananampalataya. Bakit? Nakikita nila na talagang parang yung mga puntong kontento sila sa buhay. Wala silang pangangailangan. Napakadali nilang matuwa, iginagalang nilang isa't isa, maayos sila sa buhay, kinaiinggitan sila sa pamumuhay. Bakit? Bagamat sila hindi mayaman sa pananalapi, pero mayaman sila sa spiritual. Nakakatulog sila ng mahimbing. Wala silang mga nararamdamang mga sakit-sakitan. Maayos ang kanilang mga pananalita. Yun ang sinasabing pampalasa. Ano po? Kaiinggitan ka, bakit? Gagawin kanilang halimbawa. Ano po? Santiago chapter 5 verse 10. Santiago chapter 5 verse 10. Ito pandagdag. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ni Amang Yahweh. Now, sino daw ang kukunin nating halimbawa? Yung mga nagsipagbata. Anong ibig sabihin nito? Bagamat meron sa atin ang maaaring may bagabag sa buhay, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Maaaring meron sa atin ang mga nangangailangan, pero hindi nakakalimot tumawag. Maaaring meron sa atin ay umiiyak, pero hindi siya nanghihina ng pananampalataya. Ano po? Tayo yung gagawing halimbawa. Tayo yung magpapatibay sa kanilang pananampalataya. Dahil nakikita nila na kung si kapatid na ganito, bagamat walang-wala, bagamat maraming bagabag, patuloy pa rin sa pagtawag kay Amang Yahweh. Gagawin nila yun na halimbawa para sa kanilang sarili. Ano po? Tayo ang magbibigay sa kanila ng dagdag na inspirasyon o bagong inspirasyon para magpatuloy sa pananampalataya. Unang Pedro chapter 2 verse 21. Ito pang dagdag. Unang Pedro chapter 2 verse 21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Mesias man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Nung sabi niya, tayo ay tinawag bilang maging isang halimbawa. Tayo ang asin na pampalasa. Tayo ang ginawang halimbawa ng rabay. Para sa mga kapatid natin na baguhan pa lang sa pananampalataya, sa mga kapatid natin na may mga bagabag sa buhay, bagamat tayo ay may bagabag din. Katulad ng kapatid na Emma. Sino magsasabi na makapagpapatutuo siya sa kanyang naranasang mga kabagabagan? Yung kanyang pag-opera, bago siya na-operahan, alam ba niya kung sino tutulong sa kanya? Hindi niya alam. Pero ang alam niya, may pag-asa siya sa kanyang hininging tulong kay Amang Yahweh. May nakinig ba sa tulong nakinig ba si Amang Yahweh sa tulong na hiningi niya? Yes. Pinagaling ba siya sa kanyang sakit? Yes. So kapag may kapatid na makakaranas ng katulad ng katulad ni kapatid na Emma, gagawin bang halimbawa si kapatid na Emma? Yes. Therefore, si kapatid na Emma ay magiging pampalasa sa pananampalataya ng kapatid na makakaunawa na gagawin siyang halimbawa. Ano po? So tayo mga kapatid yung piniling asin. Tayo yung preservative sa ating pananampalataya at sa sanlibutan. Tayo yung tagapagbigay pampalubag loob o healing sa mga kapatid na nangangailangan. At tayo yung pampalasa sa pananampalataya ng mga kapatid. Now, ang tanong, kung hindi ka sa tatlong ito, anong sabi doon sa, balikan natin yung Mateo, ano? Mateo chapter 5 verse 13. Balikan natin yung Mateo. Mateo chapter 5 verse 13. Kayo ang asin ng sanlibutan. Sabi niya, tama. Pero may dinagdag ang rabay.
What if ang asin ay wala ng alat? Anong gagawin? Verse 13. Sabi niya, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ay pagpapaalat? Wala ng ano mapamang kabuluhan, meaning wala ng pakinabang, kundi paano? Kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kapag ang asin daw ay wala ng alat, wala ng pakinabang. Kapag tayo ay may pananampalataya pero walang gawa. Pag tayo ay may pananampalataya na walang pagmamalasakit sa ating mga kapatid, kundi sarili lang natin ang ating inaalala, pamilya lang natin ang ating iniisip. Naghahanap buhay nga tayo pero ang lagi nating sinasabi, para sa mga anak ko, para sa asawa ko, para sa pamilya ko. Nasaan ang pananampalataya? Sayang kapatid ko. May pananampalataya ka pero wala namang gawa. Ha? Sinasarili mo ang pagpapala ng Ama. Ni hindi ka kakitaan ng mga anong tawag dito? Patutuo. Bakit? Wala kang may papatutuo. Bakit? Hindi ka nagbibigay. Sarili mo lang iniisip mo. Pamilya mo lang ang nasa puso mo. May nangangailangan pero nagkikibit balikat ka. Kaya sabi pa dito sa Lucas chapter 14, ito pang dagdag, Lucas chapter 14. Ang katulad mo kapatid ay asin na walang alat. Huwag naman sana. Lucas 14 verse 34, ito pang dagdag. Lucas 14:34 and 35. Mabuti nga ang asin. Datapwat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Inulit niya ano? Verse 35. Walang kabuluhang maging sa lupa, kahit sa tapunan man ng dubi. Wala daw pakinabang sa asin na walang alat. Totoo yun. Maski magtanim ka doon sa asin, walang tutubo. Lagyan mo ng asin ang iyong kalupaan, walang tutubo kahit ang damo. Wala. Bakit? Walang pakinabang sa asin. So, kapag ikaw kapatid ay nananampalataya na walang gawa, ang sabi nga ni Santiago, kapatid, pag ang pananampalataya mo ay walang gawa, ito ay patay na pananampalataya. Asin na walang alat. Sayang kapatid ko. Nung sabi niya, itinatapon sa labas. Ito ang dagdag ng rabay. Ang may pakinig upang ipakinig ay makinig. Naririnig mo kapatid ko. Sayang ang pagkakapit siya bilang asin. Dahil ang pagkaasin mo ay walang alat. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Hebrew, wala kang kahalintulad, doon sa nananampalataya na tumalikod. Ito ang sabi niya dito sa Hebrew chapter 6, verse 4. Hebrew chapter 6, verse 4. Ito ang kahalintulad mo. Hebrew 6 chapter 4 verse 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng banal na espiritu at nakalasap ng mabuting salita ng Ama at na mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Ama ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Ama at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ibig sabihin kapatid ko walang pakinabang sa iyo. May pananampalataya ka pero hindi ka pinakikinabangan ng Ama. Ang kahalintulad mo sabi niya ay yung tumalikod. Wala kang pagkakaiba. Walang kaligtasan sa tumalikod, wala ring kaligtasan sa mga nagsasabing may pananampalataya, wala namang gawa. Ang katulad mo kapatid, sana huwag mangyari ay isang asin na walang alat. Kaya huling salita natin dito sa aklat ng John chapter 15 verse 6. John chapter 15 verse 6, itong huling salita natin na ibinigay ng Rabbi. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog.
Ang katulad mo kapatid ko, na asin na walang alat ay isang sanga na hindi nakakabit sa rabay at ikaw ay matutuyo. At at the end of the day, ang magiging hatol sa iyo ay itatapon ka sa labas upang sunugin. Huwag naman sana. Ito po ang aral ng ating rabay, mga kapatid ko. Gawin natin ang pagkakapili sa atin bilang asin na may alat. Tayo ang preservative. Tayo ang nagbibigay ng pagpapala sa mga kapatid natin. Tayo ang nagpapakita kung ano ang gawain ng isang tunay na nananampalataya. Tayo ang nagpapangalandakan ng kabutihan ng Ama. Tayo ang nagpapaunawan na napakabuti ni Amang Yahweh na kanilang dapat sampalatayanan upang makita ng mga makakasalamuhan natin at mga mapapangaralan natin na napakabuti ni Amang Yahweh at sila din ay mananampalatayang katulad natin. Tayo ay pinili ng Ama bilang magiging asin, bilang pagaling o healing sa mga nangangailangan, sa mga may sakit. Tayo ang pinili ng Ama na magbibigay sa kanila ng kanilang pangangailangan sa oras na humingi sila ng tulong. Tayo ang pinili ng Ama na magbigay ng patutuo sa kanila na may pag-asa, bagamat tayo ay may bagabag sa buhay. Tayo po yung asin na magbibigay pampalubag sa kanilang mga nararamdamang mga bagabag sa buhay. And then panghuli, tayo yung lasin na pampalasa. Tayo yung dapat maging halimbawa sa pananalita, sa gawa, at sa lahat ng mga bagay. Pwede nilang sabihin na gusto nilang gayahin si kapatid na ganito. Bakit? Nakikita nila na bagamat siya ay may bagabag, patuloy pa rin siya sa pananampalataya. Bagamat siya ay nagkukulang minsan, pero hindi siya nakakalimot humingi. At siya ay binibigyan ng Ama ng kanyang pangangailangan. Huwag tayong maging katulad ng asin na walang lasa. Dahil ito'y kahalintulad sa isang sanga na natuyo at itatapon sa apoy balang araw. Huwag naman sana. Ito po ang aral ng ating rabay, mga kapatid, at sana may napulot po tayo. Tayo po ay manatiling asin ng sanlibutan upang manatili ang pagpapala ng Ama sa atin at huwag matanggal ang pagkaalat ng ating pagiging asin. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang ating rabay. Purihin ang ating Amang Yahweh. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi. Shalom po. Hallelujah. Hallelujah.